Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ito pong aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami po kasing nagme-message sa akin araw-araw, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment. Ito na yon, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nag-follow, follow na po kayo sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo at lagi nyo pong aabangan. Araw-araw, regular na po ito, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, pag-usapan na natin to. Anong take ko dito? Pinagre-resign. Pinagre-resign ang mga officials ng COMELEC, yung mga pinakamatataas na officials, chairman at saka commissioners. Si COMELEC Chairman Garcia at saka yung mga commissioners. At ang nananawagan nito, actually sa mga netizens, grabe ang panawagan eh. Talagang nawawala na. Dating nawawala na nga ang tiwala ng mga tao sa COMELEC, ay ngayon nadagdagan pa dito. Nadagdagan pa dito sa una, nitong nakaraang mga buwan, yung pag-absuelto kay Escudero. Tapos ngayon naman, pag-absuelto naman kay Marcoleta. Kaya dumarami yung nananawagan na tanggalin na yan, mag-resign na yan. Mag-resign. Kung hindi mag-resign, i-impeach na yung mga yan. Yan yung may mga panawagan ng ganyan, Ang nangunguna sa panawagang yan, nakita ko, si Attorney Wilfredo Garrido. Sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, resign na kayo, mga COMELEC commissioners, Chairman Garcia. At ano pa siya, may panawagan pa si Attorney Wilfredo Garrido, sabi niya, pwede bang padalhan niyo ako ng kung sino man yan makaka-provide sa akin? Mukhang biyahe ng biyahe sa abroad itong mga officials ng COMELEC, itong mga commissioners Sige nga, grabe ngayon ang krisis ng bansa, tapos biyahe ng biyahe pa kayo sa abroad, Sabi niya may nababalitaan daw siyang ganun. Kaya kung mayroon daw makaka-provide sa kanya ng mga informations, mga ebidensya, ipadala daw sa kanya. Mukhang may pagagamitan si Attorney Wilfredo Garrido, Mukhang may pagagamitan. Ang totoo kasi itong si Chairman Garcia ng COMELEC at ang mga commissioners, ano yan eh, Constitutional Commission kasi ang COMELEC eh. Independent yan. Ibig sabihin, may security of tenure yan, hindi yan fixed ang term yan, hindi yan pwedeng basta-basta tanggalin kahit ng presidente. Matatanggal lang talaga sila, impeachment impeachable officials yan. Kaya lang anong grounds mo? Anong grounds mo? Kinakailangan, pasok doon sa mga grounds sa impeachment. Yung mga betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, dapat pasok doon. Pero nakakaano naman talaga, marami nang nadidismaya dito sa COMELEC eh. Actually noon pa yan, si Garcia, noon pa yan, yung grupo ng TN Trio nila ni retired General Eli Rio, noon pa yan, noong 2022 elections, inaakusahan na yan ng pagmamanipula ng eleksyon. Tapos ngayon na naman, ito na naman. Itong mga issue. Nung elections nung 2025, ano na yan eh, yung issue ng galing naman sa Smartmatic, napunta naman sa Miro. Napunta sa Miro. At alam naman natin na yung Miro, ka-joint venture pa sana niyan yung kay Diskaya. Mabuti na lang, kasi tatakbo si Diskayang mayor ng ng Pasig, hindi pwede. So hindi natuloy yung joint venture ni Diskaya saka doon sa Miro. Siguro inoffer kay Diskaya yung pag-joint venture kasi alam na maraming pera. Marami ba namang pera galing sa flood control eh. Mga ghost projects. Pero hindi natuloy yon dahil nga sa siyempre may conflict of interest yan. Tatakbo siyang mayor ng Pasig kalaban ni Vico, tapos yung kanyang korporasyon makikipag joint venture sa Miro.
sa ng pag-supply ng mga vote counting machines nung election sana nung 2025. Hindi natuloy 'yon. Pero yung Miro nakuha yung kontrata. Ay pinapaniwalaan din itong Miro, naglagay din daw sa mga officials ng COMELEC. Pabalik-balik pa nun yung mga officials ng COMELEC sa South Korea. Ang sabi nila, nag-i-inspection lang sila ng mga machines na ginagawa doon. Pero buong halos COMELEC ang pumunta doon. Anyway, um, maraming nagsasabi na kung ang Smartmatic noon ay sinuhulan si dating chairman ng COMELEC, Andy Bautista, at saka siyempre si Bautista lang yung tumanggap pero pinaghati-hatian daw yun ng mga officials ng COMELEC. Hindi malayong itong Samiro, ganun din kay La Garcia. Kaya lang, wala kasi itong ebidensya eh. Walang lumilitaw na ebidensya at testigo eh. Hindi tulad nung kay Bautista, yung asawa niya mismo. At saka, sa ngayon, di ba, lumitaw doon sa financial systems ng US na dumaan doon yung mga binigay ng Smartmatic kay Garcia. Kaya ano yun, lalo nang napatunayan doon na talagang ang nagkabayaran. Ngayon, hindi na makita si Garcia, si Bautista. Itong si Garcia ngayon, sinasabihan din na tumanggap din niya ng suhol kaya binigay diyan sa Miro ang kontrata. Pero wala nga lang ebidensya. Pero ang mas malala ngayon na talagang nalalagay sa nagagalit ang tao dito kay Garcia at sa COMELEC, doon sa issue ng pinapalibre, inaabsuelto sila Chis Escudero, tapos ngayon naman si Marcoleta. May tawag nga si Attorney Wilfredo Garrido, Marcoleta Doctrine na. Marcoleta Doctrine. Marcoleta Doctrine daw yung kung nga naman, napakatindi naman kasi nung ruling ng diyan, yung sa Political Finance and Affairs Department. Ano yun? Pinalibre mo na si Chis Escudero dahil ang sabi nila, hindi naman daw hindi naman daw yung Centerways Construction ang nag-donate kay Chis. Si Lubiano daw. Iba naman daw yung natural person sa juridical person. Wow, talagang obvious naman. Pinalusot lang yun. Tapos ngayon na naman, kung hindi pa nag-ingay si Senador Ping Lacson, sabi ni Senador Ping Lacson, ay natatagalan niyang paglabas ng desisyon diyan kay Marcoleta kasi nalaman niya daw sa inside sa loob, may pressure galing sa powerful na interest group. Hindi pinangalanan pero alam na natin kung ano 'yun. Tapos biglang linabas ng COMELEC. Tapos yung reason lang nila, wala na 'yan, decriminalize na. Wala talagang sinusuka ngayon ang COMELEC diyan sa mga decisions na 'yan. Kaya may mga nananawagan ngayon, mag-resign na si Garcia at saka mga COMELEC commissioners na 'yan. Pero kung hindi daw mag-resign, dapat i-impeach. Mayroong mga nagsusulong ng ganyan. Kaya lang, ang tanong nga kasi, may mga testigo ba at ebidensya? Yan eh. Nadidismaya na ang tao sa COMELEC, nawawala ang tiwala, pero pagdating kasi sa impeachment, kailangan may mga ebidensya at testigo talagang mai-present. Pero yun na nga, mainit na ang netizens sa COMELEC ngayon, lalo na diyan sa sunod-sunod na pag-absuelto na yan. Kay Garcia, kay Escudero, tapos ngayon naman kay Marcoleta. Isa sa aktibong nananawagan, si Attorney Wilfredo Garrido. Itong si Amy Marcos, itong si Rubin Padilla, pati itong si Bing Guanzon, pati mga DDS, lahat sila ngayon pare-pareho ang mga naratibo. Pare-pareho ang naratibo, paulit-ulit. Ang sinasabi nila tungkol dito sa impeachment ni Sara. Ang kanilang naratibo ngayon, dahil nga sumusulong na yung impeachment ni Sara, ang naratibo nila na sinasabi nitong mga DDS, at ito ngang sila si Guanzon, si Robin Hood Padilla, si Amy Marcos, lahat sila sa itong si Dr. Richard Erica Mata, ito yung kumandidatong senador sa lineup ni Duterte noong 2025 eh. Sabi ni Amy Marcos, may namumuong digmaan
₱140 per litro na ang diesel, hindi na namamasada ang mga tsuper, wala nang makain ang mga magsasaka, magsisimana Santa. Ang inanatupag nyo ay impeachment at pamumulitika. Nasaan ang kaluluwa nyo para magsilbi sa bayan? Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. Senator Amy R. Marcos, March 25, 2020. Wow! Biglang grabe magmalasakit ang mga ito sa taong bayan. Ang ginagamit nilang issue ngayon, bakit daw sige pa rin yung impeachment na yan, samantalang may krisis na nga? Ha? Eh di ganun pala. Kahit pala, dahil pala may krisis, yung mga magnanakaw, wag nang panagutin. Parang ano muna, wag na, palibrihin na lang yung mga kurap, yung mga kurakot, yung mga nagnakaw sa pera ng bayan, katulad ni Sara Duterte. Hmm? Palibrihin na muna kasi may krisis tayo sa politika. Ha? Ganun ba yon? Ha? Mas lalo nga dapat tayong patuloy natin silang panagutin. Huwag natin silang tantanan kasi sa krisis na ito nakikita natin yung paghihirap ng bayan. Kung hindi dahil sa kurakot nila Sara at yung mga kurakot na congressman at mga senador at mga opisyal ng gobyerno, yung mga pag ninakaw nilang pera magagamit sana natin ngayon sa panahong ito ng krisis. Kaya dapat silang managot. Ito rin si Robin Hood Padilla. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino. God help us. Wow. Iisa nga, iisa nga yung naratibo nila. Ito naman si Guanzon. Magpapadala pa daw ang Japan ng 1,000 soldiers. Ang China magpapadala ng troops malapit. Pero ang mga congressmen, impeachment pa rin ang priority. Si Guanzon naman. Ito namang Dr. Richard Mata. A lot of gasoline stations are now closed. Tapos ang House, impeachment lang ni VP Sara ang priority. Ang una diyan, ang mahirap diyan kung yung mga batas na kinakailangang mailusot para matugunan ang krisis hindi inaaksyonan ng Kamara at ng Senado. Yan yung mahirap. Pero sa totoo lang, nung isang araw, ang bilis-bilis pinasa ng Kamara yung batas na nagbibigay ng emergency power sa presidente, sa Pangulo, para isuspend ang VAT saka ang excise tax. Kaagad-agad nakalusot yun sa Kamara eh. Pagdating sa Senado, kaagad-agad din, linusot din ng Senado. Kaagad-agad nga, napirmahan na rin ng Pangulo. So, anong sinasabi nitong mga DDS na ito? Na parang inuuna pa ng mga kongresista ang impeachment kay Sara. Hindi inuna yung hinihinging batas, legislative measures. Inuna yun. Saka iba namang committee ang naghihiring noon. Ang naghihiring sa impeachment ni Sara ay ang Justice Committee. Ang naghihiring naman doon sa mga legislative measures para tugunan ang krisis, ibang committee naman yun. 380 na kongresista yan. Hati-hati yan sa mga committees. Ibig sabihin, dahil ang pag-uusapan na ng lahat ng kongresista tungkol diyan lang sa hindi. Tuloy yan. Tuloy yan, lahat yan. Kaya lang, palusot na lang yan nitong mga DDS. Palusot na lang nila yan para, kunwari, si Sara, may malasakit sa taong bayan dahil, may statement pa si Sara, ang sabi ni Sara, mas uunahin niya raw ang pangangailangan ng taong bayan. Hindi niya na raw muna sasagutin yung mga na yan. Hindi daw siya a-attend dyan sa hearing na yan. Wala daw silbi. Sa totoo lang, yung mga dapat mapanagot doon sa anomalya sa flood control, dapat managot sila. Kahit may krisis ngayon, kahit may krisis tayong kinakaharap, dapat pa rin silang kasuhan at dapat silang maaresto. Yan. Si Sara Duterte, kahit may krisis ngayon, dapat pa rin siyang ma-impeach. At habang ginagawa yan, dapat isulong yung mga batas na tumutugon dito sa krisis na ito. Hindi pwedeng ang nangyayari kasi ngayon, nagkukubli si Sara at ang mga DDS sa krisis. Ginagamit nila itong krisis parang kublihan, tumatago sila diyan. Akala mo naman ay panahon nga ni Duterte ni Digong noon. COVID na COVID, pinasara niya ang ABS-CBN. COVID na COVID noon. Kaya itong kampo na ito ng mga DDS, akala mo nagmamalasakit ng sa bayan. Pero si Sara Duterte nga, yung confidential funds, winaldas, nilustay.
Tapos gusto nila kalimutan na 'yon, 'wag na daw munang pag-usapan 'yon dahil ito daw krisis ang pag-usapan. Hindi, dapat mapanagot si Sara. Tuloy ang impeachment niya kahit may krisis. Kasi, dapat tugunan ng krisis, dapat din panagutin ng mga korap, hindi nga lang si Sara, eh. Kahit si Joel Villanueva, Jingo Estrada, ituloy ang kaso sa mga 'yan kung dapat ng kasuhan 'yan para maaresto at makulong na, Matutuwa ang taong bayan sa harap ng krisis, at least may nakukulong pa rin. Sa harap ng krisis, tuloy ang pagpapanagot. O yun, matutuwa ang taong bayan doon. Yan yun. Oh, mga kabunyog, nakakatawa itong si Attorney Edward Chico. Alam nyo, itong si Attorney Edward Chico, ano to lawyer ito na mahilig magbiro eh. Mga satirical ang mga posts nito, ang mga sinasabi nito, ang mga videos nito. Satirical. At saka, mga pabiro pero may patama. Ngayon, ang binibiro niya itong si Congresswoman Beatrix Listro. Sabi ni Attorney Edward Chico, parang ano na yata, bayad na yata ni Congresswoman Beatrix Listro yung utang niya. Ingranding ang kanyang mga damit. Hindi, sa mga hearings kasi ng Justice Committee, mula nang magsimula ang mga hearings na yan, kapansin-pansin din talaga, parang ang ganda ng mga damit na ni Congresswoman Beatrix Listro. Iba-ibang may kulay yellow, may kulay blue, may kulay red, iba-iba yan. Talagang talagang pinaghandaan niya rin. Ay siyempre presiding siya, siya ang chairperson ng Justice Committee. Siyempre kailangan tagalang-galang siya. Tama naman yung ginagawa ni Congresswoman Beatrix Listro. Dapat talaga kagalang-galang siya. Saka kung hindi siya magpapalit-palit ng damit, makikita yan. Ginamit na yata yan ni Congresswoman Beatrix Listro nung nakalaang hearing. O ngayon na naman, yan na naman. O parang pinagpapalit-palit niya lang. Hindi. Talagang paiba-iba rin siya. Pero kagalang-galang ang dating. Kailangan kasi, para irespeto ka, yung ano mo, yung porma mo, dapat rin. Kaya actually tama lang yon yung ginagawa ni Congresswoman Beatrix Listro. Ikaw ba naman ang nagpe-preside? Ikaw ba naman ang chairperson? Sa'yo nakatutok yung camera? Sa'yo nakatutok, naka-livestream yan, naka-televised yan o national TV. Kaya tama lang. Kaya lang, ito namang si Attorney Edward Chico, binibiro lang naman si Beatrix Listro. Sabi, bayad na yata sa utang nakabayad na yata sa utang si Congresswoman Listro kasi ang gaganda ng damit niya. Hindi, ang tinutukoy na utang doon, yung utang daw kay Sara. Di ba? Pinapalabas nila ni Sara, may utang daw na 8 million yata si Beatrix Listro sa kanila. Kasi abogado daw ng asawa ni Listro, ni Beatrix, nung nagkaroon ito ng kaso, gawa-gawang kasong rape, abogado daw si Manscarpio. Hindi pa raw nakabayad sila Beatrix doon sa kaso na yon. Pero sabi naman ni Beatrix Listro niyan, hindi ko alam na abogado namin si Manscarpio. Bigyan niya nga ako ng entry of appearance man lang o kaya pleadings na siyang nakapirma. Sige, babayaran naman siya. Pero wala naman pinapakita si Sara. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ang alam niyang abogado niyan, yung Nilo Divina Law Office. Si Divina din yata yan ng UST, College of Law. Ay wala naman pinapakita si Sara. Sabi niya, kung mayroon babayaran ko yan. Pero hindi. Ano naman yan? Nagbibiro lang naman si Edward Chico, yung abogado. Kaya lang nakakatawa yung biro niya. Napansin niya rin na parang magaganda ang damit ni Beatrix. Pero tama lang nga yun. Ako tingin ko dun wala ang problema dun. Pero hindi naman pabiro lang yun, pang-aasar lang ni Attorney Edward Chico. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog,
isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.